Tandaan nyo sila, baka kailangan nyo yan mamaya. Okay, advertisement muna tayo. If you want to create some animations, visit the animaker.com. You may want to have a premium plan if you want to export and import feature of your animation. Also, if you want to find my voice, visit me at naraket.com, then explore. Nahuli ng mga Macabebe Scouts si Major Llanera sa San Jose, Nueva Ecija noong ika-8 ng Nobyembre taong 1899 sa pagtatapos ng Northern Expedition. Ang ilang Macabebe na may kahusayan sa serbisyo ay binigyan ng gantimpala noong Desyembre taong 1899. Taong 1900 na pormalisa ang organisasyong Macabebe Scouts. Ika-23 ng Marso nagpanukala ng 5 kumpanya na may tig-128 kada tao. Ika-4 ng Abril inapobrahan ni Presidente McKinley sa naturang taon. Ika-24 ng Mayo naging opisyal na bahagi ng Philippines Squadron of Cavalry, U.S. Regular Army. Hindi lingid sa kaalaman ng mga Amerikano ang katapatan ng mga Macabebe. Ngunit pinagsamantalahan nito ni Funston. Kung ikaw ay may loyalty, be aware din naman. Baka ikaw ay mapagsamantalahan. Oh. Na-promote ito bilang Brigadier General dahil sa tagumpay sa Battle of Kalumpit taong 1899 sa ika-27 ng Abril. Dito niya unang nakilala ang mga Macabebe. Bakit hinuli si Aguinaldo? Dahil sa paniniwalang makamit ang pagtatapos ng Tagalog Insurrection, kung madakip si Aguinaldo na naging oportunidad ng mga Macabebeng nakapaglingkod at subok na ang katapatan upang matugis si Aguinaldo. Hindi pinaalam sa mga Little Macs ang intensyon ng misyon. At inilingid din ang komposisyon ni Hilario Talpasio, Cecilio Segismundo, Simeon Cadhit, at si Lazaro Segoria. Ang naging resulta ay ang ganid o sikim na representasyon ng Estados Unidos sa mga Macabebe. Sila ang hanay na lumahok sa pagtugis kay Aguinaldo na kabilang sa Company D, 1st Battalion ng Macabebe Scouts. Ang nakabilog na lalaki ay si Cecilio Segismundo na nagdakip at giya sa pagtunton kay Aguinaldo sa Palanan Isabela. Sila ang unipormadong hanay ng mga Macabebe na may sulat kamay ni Major E. Speth. Talagang matikas at matapat na imahe ng mga Macabebe. Ang mga litrato ay nagpakita sa tagumpay ng civilizing mission ng Estados Unidos. Naganap naman sa St. Louis Exposition taong 1944 ang isang exposition na bahagi dito ang colonial display ng mga Philippine types ng mga tribe, at ang pinakatampok na representasyon sa Pilipinas ay ang Macabebe ayon kay Vergara. The best soldiers and most loyal subjects in the island. Ito ang nakasulat sa official guidebook ng exposition. Tunay na matatawag ang mga Macabebe bilang centerpiece, o pinaka-importante at pinnacle, o matagumpay na imperialism project in the Philippines. Nagustuhan niyo ba ang ating talakayin ngayon? At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. What are the learnings we can acquire?
For me, loyalty comes with consequences, whether it will result to a good or bad situation. Who knows, being loyal might lead you at a wrong way. In someone's perspective, you might be the villain of your enemies and they are the heroes. Otherwise, you are the hero and they are the villain. Oops, wrong spelling. Everything happens for a reason, thus it may result to a beneficial or crucial situation. What about you? Superintendent of U.S. Military Academy, grade the Army's youngest Major General in 1925, okay, para mas madali, famous for his words, I came through, and I shall return. Siya ay na-promote bilang Brigadier General. Pinagsamantalahan niya ang katapatan ng mga Makabebe. Siya ay hinuli dahil sa paghihimagsik laban sa mga Amerikano. Nagdakip kay Aguinaldo. Siya ang giya. Siya ay may sulat kamay sa litrato ng mga Makabebe.